may enkwentro sa gitna ng Davao City. So, alam nyo na kung paano naging peaceful ang Davao sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, para malaman natin, kalimutan muna natin ang pangyayari sa Davao dahil wala tayo doon. Ito naman ang pangalawa na ibig kong sabihin. 2 days ago, nilaunch yung tinatawag nila na labanan ang fake news. Sino kaya ang target nila? Vlogger. Marami sa inyo nakakaalam. Vlogger. Ang target nila ay yung mga vloggers na sumusuporta sa akin. Hindi ko lang alam sa mga vloggers na sumusuporta sa kabila. Alam din namin yun. Sabi nila sa mainstream media at sa broadsheets, nagsama-sama sila labanan ang fake news at disinformation. Alam na alam ninyo yan dahil ito ay sinabi nila in public, pinablish nila, pinasinanayan ng mga mainstream media na kalalabanan nila ang fake news. Ito naman ang ganti namin dahil ang volunteer na Pilipino ay nagtatag ng 1,313 na volunteers para labanan ang nagsabi na kung sino man sila magsasabi ng fake news ay kukontrahin ng mga volunteers na magpatututo ng tunay na balita. Bakit alam ko? Meron pang volunteers na nagsabi sa akin sa buong Pilipinas, 275 na dating mga intelligence operatives, ibig sabihin mga batikan sa information collection sa buong Pilipinas ay magsama-sama para patunayan kung anong nangyayari sa bansa natin. So alam nyo na kung bakit pinagdasal ko kayo ng 1 minute. Dahil malapit na tayong magsaya. Hindi nyo na kami mabobola. Ngayon, ipaalam ko na sa inyo dahil matagal na akong nagtatago. Kaya lang hindi na siguro masikmura ng aking kaisipan at ng aking puso ang ginagawa sa ating bayan. Dahil ito rin siguro ang bunga ng pinanggalingan ko na isang membro ng Kabataang Makabayan, KM, 1972. Para doon sa mga makakaliwa, alalahanin ninyo si Elmar Montevirgen. Kilala ninyo yun. Siya ang aming leader noon. So ngayon, nagsundalo lang ako dahil ang sinabi ng tatay ko, if you want change in this government, you have to join the forces that can make the change within the government. So ngayon, kung marami man ang mag-question sa akin, sasabihin ko sa inyo, bago ako nag-retire ng 2011, ay brigade commander ako ng 51st Engineer Brigade dyan sa Libis, Quezon City. Kami yung gumawa ng maraming rescue operation noong Typhoon Ondoy. Noong September, bumaha sa Riverside. Ang tubig umabot lampas Baywang. Walang makakapasok na tropa
walang makakapasok na MMDA. Nakiusap ang ABS-CBN team sa amin na samahan silang kunan ng picture yung Riverside Marikina. Pero pagkatapos na sinamahan namin sila, ay hindi na pinalabas sa TV. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi ba fake news yun? At Typhoon Ondoy, ang operation namin from Metro Manila hanggang Santa Maria, Bulacan, Cainta, hanggang around Laguna Lake. Ang gamit ko ay helicopter ng US Forces. Dahil kaibigan pa namin ang US Forces. Yun ang flood disaster relief operations na ginawa namin at kami rin ang naglinis sa Provident Village. Lahat ng tropa ng brigade ay pumunta ng madaling araw sa Provident Village para mag-conduct ng rescue at maglinis ng... So ngayon, sino ang magsabi na hindi tayo marunong sa flood control? When I was the commander of the army units na pinahasan ng Secretary of National Defense to go around Metro Manila. Another, ito ang pangatlo. Sasabihin ko sa inyo. Sabi ng PNP Region 11 ay ginagawa lang naman ang trabaho nila. Di ba? Ginagawa lang naman ang trabaho nila. And you are releasing more than 5,000 combat-ready police officers. Ang sinasabi ko ay combat-ready. Bakit? Dahil naka-combat uniform sila eh. Uniform ng SWAT. Di ba? Kaya yan ang Special Forces ng PNP ang na-deploy. Pero, ang ginawa nila sa KOGC ay nagtatag sila ng Advanced Command Post. In short, ACP. Meron din kaming Advanced Command Post noon sa pagkaalala ko sa Danag, Patikol, Sulu when I was assigned there. Meron kaming Advanced Command Post dahil ang kampo namin ay nasa gitna ng kalaban. No man's land ang tawag doon. Yan lang po ang gusto kong ipaalam sa inyo na sana ay maliwanagan na yung mga Pilipino na nakikisama sa atin na labanan ang katotohanan ay sana makipagtulungan tayo sa ating grupo na tinatawag natin ang Maiso. Ngayon, so, siguro naman ay dito na muna akong marami pa sana. Pero dahil malapit na yung sinasabi nila nga piligrong oras ng pag-uwi. So, maraming salamat po at sana ay maliwanagan kayo sa aking sinasabi. Maraming salamat po.